So, gaya ng naibahagi ko dati, na itong mga relong 'to, lalong-lalo na itong Forerunner 165 na meron ng HRV, kaya nitong hulaan kung magkakasakit ka. Naibahagi ko na 'yon. Kasi 'pag nakita mo yung HRV mo na biglang yun nag-trend, for example, for the last 3 days, biglang pataas ng pataas yung HRV mo. I mean, hindi pataas ng pataas, pababa ng pababa yung trend niya. Tapos yung resting heart rate mo naman, pataas ng pataas. Most likely, merong pinagdadaanan yung katawan mo. Maybe merong infection, yun nga, magkakasakit ka. Or under stress yung katawan mo. Pero ang punto ko ngayon sa video na to is about improving your HRV saka yung resting heart rate mo. Tapos siyempre, magbabase tayo sa ating relo kasi ito yung magbabasa nun or dito natin makikita yon yung mga data na yon. So ang HRV, dapat kasi meron kang baseline na tinitingnan. Tapos usually sa baseline na yan, gusto natin na within sa range tayo or within the upper limit tayo para maganda yung recovery ng ating katawan. Nagsasabi kasi yan na maganda yung recovery ng katawan natin kasi hindi tayo always on fight or flight mode. Kumbaga, kung mataas yung HRV natin, variability yan, heart rate variability. Kasi yung mga puso natin, hindi yan nagbibit na parang relo, na constant talaga, walang variability, parang 1 segundo, tapos 2 segundo, hindi ganon. Dapat merong variability, merong variations. So pag constant, meaning under stress yung katawan mo, hindi nagre-recover yung katawan mo. Hindi na-activate yung parasympathetic response. So hindi nakakapag-relax, hindi nakakapag-recover. So bakit tinitingnan natin yan as a runner? Kasi sa recovery tayo, nagkakaroon ng adaptation. Doon tayo lumalakas. So meaning pag palaging mababa yung HRV natin, hindi nakakatulong yun sa ating improvement kasi hindi nakaka-recover yung ating katawan. Now, pagdating naman sa RHR, gusto natin mababa yan kasi indicative yan na maganda yung fitness natin or nag-e-improve yung fitness natin. Ganon din, pag stress tayo, medyo mataas din yan. Now, isa sa mga bagay or ito mga bagay-bagay, itong ibabahagi ko ngayon, ito yung mga bagay-bagay na makakatulong sa pag-improve ng ating HRV at saka sa resting heart rate natin. Ito, napansin ko lang, ilang buwan ko na itong pinag-iisipan kasi syempre, tinitingnan ko talaga kung ano ba yung mga bagay-bagay na nakakatulong sa HRV ko. Una, pagtulog. Now, hindi lang basta pagtulog. Yung pagtulog na madilim yung paligid. Kung meron mang ilaw, yung napaka-dim lang. So, gawin nyo yan. Plus, kung meron kayong electric fan or aircon, dapat malamig yung lugar na tinutulugan nyo. Nakakatulong din yan, nakaka-improve din yan. Tapos itong pangalawa, napansin ko to lately lang na super epektibo siya sa akin. Dati-rati ko pa nakita yung ilang video about humming. Yung pag yun, humming yun. Actually, sa humming, ang ginagawa mo dyan is nag-e-exhale ka. Lumalabas yung hangin dyan. So, inhale, tapos hum ka. Exhalation. So, sa exhalation na ginagawa mo habang nag-hum ka, kung mapapansin mo, mabagal yung pag-exhale mo. So, nakakapag-relax yung katawan mo. And yun nga, yung sinabi ko kanina, pagdating sa recovery natin, kailangan andon or naka-activate yung ating parasympathetic response para makapag-repair at maka-recover yung ating katawan. So, na-discover ko, actually matagal ko nang nakita yung video about humming na nakakapag-relax daw yun. So, for the past siguro almost a week na, ang ginagawa ko, bago ako matulog, naghaham ako. For example, nakahiga na ako, naghaham ako. Kahit hindi ganun ka tagal, kahit 1 minute lang. Kasi nakakatulong din yun para makatulog ako. Kasi nakakalimot ako, ham-ham ako, and then, iilang minutes lang, wala na ako. Nakatulog na ako nun. So,
I think nakakatulong yon kasi nakakapag-relax ka. So yun, humming. So yun, actually, ito talaga yung nag-motivate sa video na to, humming. Kasi talagang nakita ko na maganda yung improvement ng HRV ko at ng RHR ko dahil sa humming. So, na-amaze lang ako. Actually, na-amaze lang ako. And yun nga, since, especially kung palagi kang nagte-train and kailangan mo talagang maka-recover, napaka-importante na ma-activate mo yung parasympathetic response ng katawan mo para ma-relax siya, ma-facilitate yung recovery.